Ang mga aralin sa video na ito ay una, kahulugan ng mga piling salita na ginamit sa akda. Ikalawa, ang salaysay ng Urbana at Felisa. Halaw mula sa nobelang Pagsusulatan ng Dalawang Binibini na si Urbana at Felisa. Isinulat ni Presbitero de Modesto de Castro. Ikatlo, mahahalagang tanong at gabay na sagot ukol sa teksto. Dumako na tayo sa unang bahagi ng video na ito. Alamin natin ang kahulugan ng mga salitang ginamit sa akda. Unang bilang, makatalastas, mabatid, malaman o makaalam ang kahulugan. Ikalawa, kabuhalhalan, hindi maayos o wala sa kaayusan. Ikatlo, umanyo, magpakita o magpahiwatig. Ikaapat, naglulupagi, nanghihina o nalulugmok. Ikalima, nagsasalaula, marumi o makalat. Ikaanim, nagpapalinga-linga, ibig sabihin hindi mapakali. Ikapito, nananampalasan, walang paggalang o walang pagpapahalaga ang kahulugan. Ikawalo, nararahuyo, naaakit, naiengganyo o nakumbinsi. Ikasyam, itanyag, ipakilala, dakilain o purihin. Ikasampu, lunsaran, pagdarausan o lugar na pagdarausan. Ikalabing-isa, serbilyeta, manipis na tela o papel sa hapagkainan. Ginagamit sa pagpunas ng bibig at kamay para sa kalinisan. Ikalabing-dalawa, tenedor, fork sa Ingles o gamit sa tuwing kumakain. Ikalabing-tatlo, lamesa, mesa o hapag. Ikalabing-apat, luklukan, patungan o lagayan. Ikalabing-lima, mabuyo, maakit, mahikayat o maimpluwensyahan ang kahulugan. Ikalabing-anim, malulugod, masaya o taos-puso. Ikalabing-pito, mananaog, bumaba. Ikalabing-walo, linalangkapan, sinasapian o sinasaniban ang kahulugan. Ikalabing-siyam, sinasambitla, binibigkas o sinasabi. Ikadalawampu, kinalulugdan, ikinatutuwa o ikinasisiya. 21, pinagkakahiratilang, ibig sabihin, kinasasanayan o hindi mapigilan. 22, nakaririmarim, nakapanlulumo o nakapandidiri. Ika-23, kadunguan, kanlungan o takbuhan. Ika-24, humimpil, tumigil o bahagyang paghinto. Dumako na tayo sa ikalawang bahagi ng aralin na ito, ang Urbana at Felisa. Ito ay salaysay at halaw mula sa pagsusulatan ng dalawang binibini na si Urbana at Felisa. Si Urbana kay Felisa, Maynila. Felisa, ngayon ko tutok din ang kahingian mo na ipinangako ko sa iyo sa huling sulat. Noong sa mga panahong itong itinira ko sa syudad, ay marami ang dumarating na bata na ipinagkakatiwala ng magulang sa aking maestra at ipinagbibilin na pagpilitang makatalastas ng 3 dakilang katungkulan ng bata na sinaysay ko sa iyo. Sa mga batang ito na ang iba'y kasing gulang mo at ang iba'y humigit kumulang dyan, ay napagkikilala ang magulang na pinagmulan sa kani-kanilang kabaitan o kabuhalhala ng asal. Sa karunungang kumilala sa Diyos o sa karangalan, ay nahahayag ang kasipagan ng marunong na magulang na magturo sa anak o ang kapabayaan. Sa mga batang ito, ang iba'y hindi marunong ng anumang dasal na nalalaman sa doktrina Kristiyana na parabaga ng Ama namin. Sumasampalataya, punong sinasampalatayanan na sa kanilang edad
Disin ay dapat nang maalaman ng bata, kaya hindi makasagot sa aming pagdarasal o makasagot man ang iba'y hindi magawing lumuhod o di matutong umanyo nang nauukol bagang gawin sa harapan ng Diyos. Sa pagdarasal namin ay naglulupagi, sa pagsimbay nagpapalinga-linga, sa pagkain ay nagsasalaula, sa paglalaro'y nananampalasan sa kapwa bata. Felisa, napatid ang huli kong sulat sa pagsasaysay ng tapat na kaasalan. Nasukat sundin sa loob ng simbahan. Ngayoy ipatutuloy ko. Marami nang nakikita sa mga babaeng nagsisipasok sa simbahan na lumalakad na di nagdarahan, nagpapakagaslaw at kung marikit ang kagayakan ay nagpapalingap-lingap na aki tinitingnan kung may nararahuyo sa kanya. Marami ang namamanyo ng nanganganinag, nakabingit lamang sa ulo at ang modang ito'y dala hanggang sa pakikinabang at pagkukumpisal. O Felisa, napasaan kaya ang galang sa santong lugar? Napasan kaya ang kanilang kahinhinan? Di yata't lilimutin na ng mga babaeng Kristiyano yaong utos ng simbahan. Pakundangan sa mga angheles? Di yata't hanggang sa kumpisalay dadalhin ang kapangahasang di nagpipitagang itanyag ang mukha sa saserdote? May nakikita at makikipagnitian sa lalaking nanasok? Ano pangat 10 ng bahay ng Diyos ay ginagawang puok ng pagkakasala. Itong mga biling huli na ukol sa lalaki ay ipahayag mo kay Onesto na bunsutang kapatid. Pagbilinan mo siya na pagpasok sa simbahan ay huwag makipag-umpukan sa kapwa bata nang huwag mabighani sa pagtatawanan. Felisa, alas 7 kami makasimba na ay kakain kami ng agahan. Pagkatapos ay maglilibang-libang o maghuhusay kaya ng kani-kanyang kasangkapan, sapagkat ang kalinisan at kahusayan ay hinahanap ng mata ng taong nagising at namulat sa kahusayan at kalinisan. Alas 8, gagamit ang isa't isa ng aklat na pinag-aaralan. Ang iba'y darampot ng pluma, tintero't ibang kasangkapang ukol sa pagsusulat. Magdarasal na sumandal bago umupo sa pag-aaral. Hihinging tulong sa Diyos at kay Ginoong Santa Maria at nang matutuhan ang pinag-aaralan. Mag-aaral hanggang alas 10, oras ng pagleleksyon sa amin ng maestra. Pagkatapos, magdarasal na ng rosaryo ni Ginoong Santa Maria. Pag nakadasal na ng rosaryo, ako'y nananahi o naglilinis kaya ng damit. At pag kumain, ay iginagayak ko ang serbilyeta. Linilinis ko ang tenedor, kutsara at kutsilyo na ginagamit sa lamesa. Ang lahat ng ito'y kung makita ng maestrang marumi, kami pinarurusahan. Pagtugtog ng alas 12, oras ng aming pagkain, ay pasa sa mesa kami. Lalapit ang isa't isa sa kani-kaniyang luklukan. Magbebendisyon ang maestra sa kakanin. Kaming mga batay sumasagot na nakatindig na lahat. Ang kataway matuwid at iniaanyo sa lugal. Si Felisa kay Urbana, paumbong. Urbana, si Onesto't ako'y nagpapasalamat sa iyo sa matataas na hatol na inilalaman mo sa iyong mga sulat. Kung ang batang ito'y makita mo, disin ay malulugod kang dihamak at mawiwika mo na ang kanyang mahinhing asal ay kabati ng Onesto niyang pangalan. Masunurin sa ating magulang, mapagtiis sa kapwa bata, hindi mabuyo sa pakikipag-away at mga pangungusap na di katuwiran. Mawilihin sa pag-aaral at sa pananalangin,
Pagka umagay, mananaog sa halamanan, pipitas ng sangang may mga bulaklak, pinagsasalit-salit ang iba't ibang kulay, pinag-aayos, ginagawang ramilyete, inilalagay sa harap ng larawan ni Ginoong Santa Maria. Isang asusena ang iniuukol sa iyo, isang liryo ang sa akin, at paghahayin sa reyna ng Berhenes ay nilalangkapan ng 3 aba Ginoong Maria. Kung makapagkumpisal na at saka makikinabang ang isip ko'y anghelito na kumakain ng tinapay ng mga angheles, at nakita ko na ang pag-ibig at puring sinasambitla ng kanyang inosenteng labi ay kinalulugda ng Diyos na sanggol, na hari ng mga inosentes. Ipatuloy mo, Urbana, ang iyong pagsulat at nampakinabangan namin. Adios, Urbana. Felisa. Felisa, naisulat na sa iyo ang madlang kahatulang ukol sa paglilingkod sa Diyos. Ngayoy isusunod ko ang nauukol sa sarili nating katawan. Sabihin mo kay Onesto na bago masok sa eskwela ay maghihilamos muna, suklaying maayos ang buhok at ang barot sa lawal na gagamitin ay malinis. Ngunit ang kalinis ay huwag iuukol sa pagpapalalo. Huwag pahabaing lubha ang buhok na parang tulisan, sapagkat ito ang kinagagawian ng masasamang tao. Ang kuko ay huwag pahahabain, sapagkat kung mahaba ay pinagkakahiratilang ikamot sa sugat. Sa anumang dumi ng katawan, nadurumihan ang kuko at nakaririmarim, lalong-lalo na sa pagkain. Bago mag-almusal, ay magbigay muna ng magandang araw sa magulang, maestro o sa iba kayang pinakamatanda sa bahay. Sa pagkain ay papamihasahin mo sa pagbebendisyon muna at pagkatapos ay magpapasalamat sa Diyos. Kung madurumihan ang kamay, mukha o damit, ay maglinis muna bago pa sa eskwela. Huwag mong pababayaan na ang plana, materya, parselya o regla papel, aklat at lahat ng gagamitin sa paaralan ay maging dungis-dungisan. Kung makikipag-usap sa kapwa-tao, ay huwag magpapakita ng kadunguan. Ang pangungusap ay tutuwirin, huwag hahaluan ng lamyos o lambing. Felisa, itong mga huling sulat ko sa iyo na may nauukol sa kalagayan mo at ang iba'y aral kay Onesto ay ipinauunawa ko na di sa sariling isip hinango, kundi may sinipi sa mga kasulatan, at ang karamihan ay aral na tinanggap ko kay Doña Prudencia na aking maestra, at siyang sinusunod sa eskwela namin, ay ibig ko disin na sa ating mga kamag-anak sa mga paaralan sa bayan at mga baryo'y magkaroon ng mga salin nito at pag-arala ng mga bata. Ipatutuloy ko ang pagsasaysay ng mga kahatulan. Si Onesto, bago pa sa eskwela, ay pabebendisyonan muna kay ama at kay ina. Sa lansangan ay huwag makikialam sa mga pulong at away na madaraanan. Matuwid ang lakad, huwag ngingisi-ngisi, manglilibak sa kapwa-bata o lalapastangan sa matanda, at nang huwag masabi ng tao na walang pinag-aralan sa mga magulang. Kung magdaraan sa harap ng simbahan, ay magpugay, at kung nalalapit sa pintuan, ay yuyukid. Pagdating sa bahay ng maestra, ay magpupugay, magbibigay ng magandang araw o magandang hapon, magdasal na saglit. Felisa, sa malabis na kadunguan ng mga bata, kung kinakausap ng matanda o mahal kayang tao,
Ang marami ay kikimi-kimi at kikiling-kiling. Hindi mabuksan ang bibig. Turuan mo, Felisa, si Honesto na huwag susundin ang ganong asal. Ilagay ang loob sa kumakausap. Sagutin ng mahusay at madali ang tanong. At nang huwag kayamutan. Kung mangungusap ay tuwirin ang katawan, ayusin ang lagay. Ang pagsasalita naman ay susukatin. Huwag magpapalampas ng sabi. Humimpil kung kapanahunan at nang huwag pagsawaan. Kung nakikipag-usap sa matandamat bata, ay huwag magsabi ng hindi katotohanan, sapagkat ang kabulaanan ay kapit sa taong taksil o mapaglilo. Ang pagsasalita ay sasayahan, ilagay sa ugali, ituntong sa guhit, huwag hahaluan ng kahambugan, at baka mapara doon sa isang nagsalitang hambog na sinagot ng kausap. Fu na ang kahulugan ay habagat. Huwag magpalampas ng sabi at baka maparis doon sa isang palalo na sinagot ng kaharap. Hintay ka muna, kukuha ako ng gunting at gugupitin ko ang labis. Sa pakikipagharap ay mabuti ang nagmamasid sa kinakausap at kung makakita ng mabuting asal sa iba. Iyong napakinggan ang sulat ni Urbana at Felisa sa bawat isa. Dumako naman tayo sa mahahalagang tanong at gabay na sagot ukol sa akda. Unang tanong, ano-anong mga mahahalagang aral ang iyong dapat natutuhan sa akda? Ang maaari mong maging gabay na sagot ay, ang mga mahahalagang aral na matututunan sa akda ay ang mga sumusunod. Pakikipagkapwa-tao, pagpasok sa paaralan, pakikipagkaibigan, kahinhina ng mga babae, kalinisan, pag-iingat ng ina sa anak na babae. Malaki ang naging impluwensya ng akda na ito sa kaugalian ng mga Pilipino hanggang sa kasalukuyan. Ikalawang tanong, ano ang kalagayang panlipunan ng Pilipinas sa panahong isinulat ni De Castro ang akda? Ang akdang ito ay naisulat noong panahon ng pananakop ng mga Kastila, kung saan namamayagpag sa lipunan ang sinasabing middle class family at nabubuo ang ilang mga organisasyon na tila hindi nakakabuti at akma sa isang maayos na lipunan. Layunin nitong ituro ang nararapat na asal ng mga tao. Nagpapakita ito ng direktang paglalahad ng mga nangyayari sa maraming kabataan at mamamayan. Ito ang naging batayan ng isang mabuting kilos ng tao sa panahon na iyon. Ipinapahiwatig ng akdang ito na ito ang nararapat at matuwid na batayan ng tamang asal at kilos ng lahat ng tao at hindi ng dating nakagawian at nakasanayan ng mga Pilipino. Ikatlong tanong, paano ipinapahayag sa akda ang mensaheng nais ipabatid nito sa mga mambabasa? Ang maaari mong maging gabay na sagot ay, ang mensahe ng akdang ito ay ipinababatid sa pamamagitan ng mga inilahad sa kunyaring pagsusulatan ng magkapatid sa kwento na sina Urbana at Felisa. Ang kanilang mga sulat ay naglalaman ng mga payo sa kung ano ang nararapat at mabuting asal ng isang tao. Bilang ate o nakatatanda, pinapayuhan niya ang kanyang mga kapatid sa mga dapat nitong ginagawa at mga iniaasal. Inilahad din sa mga sulat nila sa isa't isa ang mga hindi dapat ginagawa o sinasabi at dapat na ginagawa o sinasabi sa kapwa, sa kaibigan at sa marami pang bagay o kaganapan upang matiyak na sila ay hindi mapahiya o mabahira ng dungis ang pangalan. Ikaapat na tanong, gaano pinapahalagahan ng may akda ang kagandahang asal na dapat mabatid ng mga Pilipino? Ang maaari mong maging gabay na sagot ay ang narito.
Ang may akda ay naglalayong mabago ang kinasanayang pag-uugali o gawi ng mga Pilipino ayon sa turo ng Biblia na naging bataya ng pagiging mabuti ng isang tao. Ang magandang asal ay nagdudulot ng masaya at kaaya-ayang pamayanan, katahimikan, kaunlaran at magaang pamumuhay. Maiiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan, mas mabait at masunurin ang mga Pilipino, mas mapapalaganap nila ang Kristyanismo ng mapayapa at walang pag-aalinlangan mula sa mga tao. Kaya naman ang tema ng mga akda ay pawang panrelihiyon at kagandahang asal lamang. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.